Po, palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. It's the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your treasure remains for those who gladly choose you now. Come, come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you. One day every tongue will confess you are God. One
am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to love them, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
Isang magandang umaga po. Good morning. Good morning, meron na. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Iba po yung topic natin ngayon, parang may ikakasal. Kasi kadalasan po ito pong topic ng Ephesians sa chapter 5 ay para po doon sa mga ikinakasal. Pero napakahalaga po nito because for the past Sundays, pinag-usapan po natin yung holiness. At ang mga holiness nito ay holiness in your relationship to God, holiness in your worship, holiness in your relationship with other people. Maraming bagay. Pero kadalasan po, naiiwanan yung kabanalan ng mag-asawa, sa mag-asawa. At ito po ay mensahe, hindi lamang po para sa mga mag-asawa, kundi pati na rin po doon sa gustong mag-asawa. Ano po? Sino dito mga gustong mag-asawa? Ayaw niyang tumaas dito sa harapan. Mga gusto mag-asawa, ano po? Marriage is one of the most criticized areas of our culture. Isa yan. And one of the reasons na ito po ay nakikriticize because it truly is so hard to have a good marriage. Mahirap ang mag-asawa. Sabi nga ng mga matatanda, kung gusto mo nang pumasok sa gulo, mag-asawa ka. Yan ang sabi nila. Ngayon, tanong ko po yung mga mag-asawa, pumasok po ba talaga kayo sa gulo? Ha? Tahimik, Hindi nag-uusap na, Pumasok ba kayo sa gulo? Gulong araw yan, As all married people can truly testify, being happily married is hard work. Mahirap po yan. Near to impossible. Hindi madali. Naisip ko po na one of the main reasons that marriage under such attack is because marriage was created by God, and marriage is a picture of Christ's relationship to the church. So it makes sense kung bakit po laging naatake ang marriage ay dahil sa ito po ay in-establish ng Diyos at anumang ginagawa ng Diyos is under attack by the devil. Anumang gawa ng Diyos, siya nag-establish ng marriage. So inaatake po. At alam po natin, even this time of the year, ito pong mga panahon ito, inaatake po dahil po doon sa divorce law. Mapasok po ang divorce law ngayon. At marami po mga kabataan or mga mag-asawa na nagsabi, okay lang divorce. Okay lang yan. Pero tignan po natin sa biblical na katayuan, malaman po natin yung kung ano po yung ibig sabihin po ng pag-aasawa. So today, we want to create a defense para po sa ating mga marriage relationship or for marriage to succeed. Curious lang po ako. How many of you are married? Yan. Taas niyo kamay niyo, lalo katabi niyo asawa niyo. Baka sabihin na asawa niyo, ayaw niyo sabihin. Ayan. Ngayon, how many of you have never been married, hindi pa nag-aasawa, or would like to get married someday? Yung mga college lang ang tinatanong natin, tsaka yung mga adults, hindi yung mga high schoolers. Hindi yung mga high schoolers, hindi muna. Yung mga colleges at adults, sino sa inyo ang gusto pong mag-asawa someday? Taas ang kamay. Ayan, okay. O yung mga naroon sa likod, yung mga tech natin, puro mga binata yan. Yan, tataas nyo kamay nyo. Talagang mahalaga ang pag-aasawa. And I think, ngayong umaga, hindi lang natin ito gusto marinig ng mag-asawa, kundi ng mga gusto mag-asawa. Para makita natin na ang world standard is different from God's standard. Minsan pumapasok tayo, akala natin it's all, sorry po sa term, minsan mababanggit ko po ito, it's all sex. Pero hindi po yon. It's holy. Kaya nga po tinawag ito na holy matrimony. Isang banal na pagsasama ng mag-asawa. So kahit na ikaw ay kabataan pa lamang o ready na para i-consider ang pagpili ng pangasawa, this message is for you. Para mas makita mo yung malinaw na larawan ng pag-asawa. Dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, titignan po natin ang 3 sangkap o ingredients para mapanatili ang banal na pagsasama ng mag-asawa. Banal na pagsasama. So una po, holiness and marriage includes loving your wife dearly. Ito madaling-madali ito. Madaling-madali lang yan, loving your wife dearly. Mahalin, madali lang magmahal.
Kaya nga pinakasalan mo, mahal mo eh. Hindi po ba? Pero pagka tinitingnan natin ang salita ng Panginoon, parang meron pa mas malalim na kahulugan doon sa sa pagmamahal. At in-indicate po rito ni Paul sa 5:25 ng Ephesians, husbands, love your wives. At siguro po isipin natin, baka naman sasabi ni Paul dito ito po pala isa, puro husbands po ha. Kasi ang kinukuha po natin ditong illustration ay husband sa church, sa kanya asawa, at ang Panginoon Yesus sa kanya iglesia. Yun po. So puro husbands po ito. Yung mga babae, yung pong part ninyo sa pag-aasawa, mapalad po kayo, hindi pa natin mababanggit ngayon. So yung mga lalaki lang po. So yung mga lalaki po, sabi po nga, husbands, baka inisip natin, love your wives, parang husbands, be nice to your wife. Parang wives, ano po? Or husbands, be nice to your wives. Yung bang maging nice ka na sa asawa mo, ay malaking improvement na. Mahirap yata maging wise, ano? Pero hindi po yun sa isip ni Paul. Pag sinabi niya, love your wife, ibig sabihin, love her as you love yourself. Yan, love her as you love yourself. Ang panawagan po ni Paul dito ay tratuhin mo ang iyong asawa gaya ng pagtrato mo sa iyong sarili o mas higit pa. Ang ESV ay mayroon pong mas magandang translation na ginamit. Ang sabi po dun sa ESV, sa pagkaka-translate po nito, like a nursing, sa Thessalonians 2:7, ang sabi po ganun ni Paul, like a nursing mother taking care of her children. At dinescribe po ni Paul dito yung word na cherish na kakaiba. Like a nursing mother, caring for her children. Parang isang nanay na nag-aalaga sa kanyang anak. Yun sabi, yung word na cherish dito, yung cherish, yung relationship ninyo, ang lalaki para daw isang nanay na nag-aalaga sa kanyang anak. Parang ganun po. Kaya lang minsan, tayo ang inaalagaan ng ating mga asawang babae, ang tawag sa atin ay panganay na anak. At pagka pasaway pa, bunso. Pero dito po, sa ating pinag-aaralan, sabi ganon, tayo ang mag-aalaga sa atin po mga asawang babae. Taliwas sa pagtuturo ni Pablo na dapat tayong mga tatay, tamatayong nanay, kasi ang tama pong translation ng Cheres ay katulad ng inang nag-aalaga sa kanyang sanggol. Naku, problema po yan dito sa atin sa Pilipinas. Pagka masyado kang maalaga sa asawa mo, anong tawag sa'yo? Under desire. Ginagamit ba ngayon yung under desire? Ang alam ko rito, si Elder Boy, meron tattoo yan dito. May tattoo yan. Pagka pinatawag na asawa yan, pagkikita niya yung tattoo, aalis na yon. Tapang yan eh. Ang nakalagay rin sa tattoo niya, susunod na po ako. Susunod na po. Under desire, pagka masyado tayong mapagmahal sa ating asawa. At sinasabi lang po dito ay ang isang lalaki ay dapat pangalagaan at pahalagahan ng kanyang asawa. Be attentive to her every need. Be completely selfish for her and not for yourself. Maging ganap na makasarili para sa kanya at hindi para sa iyong sarili. So dito po sa una lang, love her as you love yourself. Huwag kang maging selfish. Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun ang first point po ni Paul. Ikalawa po, love her by prioritizing her above others. Mamahalin mo siya na siya yung priority. Ang verse 31 po, dito po sa binabasa natin Ephesians 5:31, for this reason, a man shall leave his father and mother. Nais ng Diyos na i-prioritize ng mga lalaki ang kanilang asawang babae over their family of origin. Husbands, you are called to separate from dependency on your father and mother and to cleave to your wife. Dito po binagit yung live and cleave. To cleave means to stick to something. Husbands, you cannot stick to both your father or mother and to your wife. Ang mag-asawa ay meron lamang pong double-sided tape. Pag double-sided tape, ano yung double-sided tape? Pagka nilagay mo ito sa babae,
dinikit mo sa lalaki, double-sided yun, sila lang. Wala pong ibang tape sa mukha ng lalaki para doon sa kanyang magulang. Wala. Isa lang, double-sided lang po yun. Silang dalawa lamang po yun. To cleave means to stick to something. Sa marriage po, ang mag-asawa lang magkadikit at wala nang iba. You cannot treat them equally. Yung ating mga magulang. Magdadala lang ito ng friction sa inyong mag-asawa. Priority ang asawa bago ang magulang. Example po lagi nasabi nila, example nung paano, Pastor, pagka nandun kayo sa isang bangka, narinig nyo na naman yung sample na yun na nasa dagat kayo, nakasama mo yung biyenan mo babae, ikaw at saka yung asawa mo, lumubog, sino una mo sasagipin? Yun lagi tinatanong. Pag ako tatanungin niyo, sasagot ako ng, ako una niyong sagutin, ako una niyong sagipin dahil hindi ako marunong lumangoy. At totoo po yun. Hindi po yan ang question na minsan ay pinag-iisipan natin na, sino kaya? Hindi po yan. May mga situation po na ang Diyos po nakakaalam kung ano po mga dapat natin gawin. Pero at this time, priority ang asawa bago ang magulang. So, sasabihin ko po sa mga kabataan, kung hindi nyo kayang iwanan ang inyong magulang, huwag kayong mag-aasawa. Kung kada na lang may problema, tatawag ka, Nanay, away na naman kami ng asawa ko. Naalala kong Ate Norma. Magagamit ko lang pangalan. Itago natin sa pangalang Ate Norma. Ang Ate Norma, lagi raw siya nakaka-receive ng sumbong sa kanyang mga anak. Nanay, nag-aaway naman kami. Hindi ko alam kung sino mga nag-aaway. Sasabihin daw ng Ate Norma, nako, wag na kayong magsusumbong. Sumbong kayo ng sumbong. Nagagalit ako sa asawa mo. Tapos mababalitaan ko, bati na pala kayo, ako galit pa rin. Totoo nga naman, Totoo nga naman. Magkabati na kayo, sila, galit pa rin yung nanay mo sa kanya. Dahil nga doon sa mga sumbong ng sumbong. Now before I talk about living, ibig po sabihin, let me state, yung ano po ibig sabihin, it does not mean. To live does not mean to completely or literally abandon. Hindi ang living. Hindi ito nangangahulugan na sa sandaling ikasal ka, hindi ka na magkakaroon na anumang uri ng pag-ugnayan sa iyong mga magulang kailanman. Hindi po yun ang living. Pero, kung nakatali ka pa rin sa iyong mga magulang emotionally, hindi ka pa rin umalis. For example, yun nga yung binanggit ko kanina. Mas madalas mo siyang tawagan para sa emotional support rather than talking to your spouse. Lagi ka nakasumbong sa iyong nararamdaman sa kanila. Lagi kang umiyak kapag kausap sila, pero hindi mo masabi sa asawa mo nararamdaman mo. Or maybe, you're still tied to your parents economically. Lagi silang tumutulong sa iyo financially. Takbuhan mo sila. At kapag meron kang problema sa financial, tatakbo ka sa iyong mother of perpetual help. Meron akong nanay na ganyan. Nanay ko po, perpetual help sa akin. Nung bata-bata pa ako, pero I learned the lesson na kailangan namin manage our own money. Ganun po yan. By the way, in terms of authority, masabi ko po na meron po kami authority to speak about marriage. 40 years na rin po kami ni Beth nakasal. 40 years na rin po akong inalagaan. At meron pa po rito sa atin na may matatanda na rin sa pag-asawa ko, tulad ng Kuya Art at Ate Lydia. Ate Lydia, ilang taon na po kayo? Na mag-asawa, 45 years. Meron pa po bang habol doon? 50 pataas? Ayan, si Ate, ayun. Si Ate Mina nga pala, yung nga pala yung mga tatanda. Nakita niyo, mga kabataan, look at these people. Tignan niyo yung mga elder ninyo. Bakit tayo lagi tumitingin dun sa divorce? Wherein we have a good example of people in the church na talagang matatag. At kitang-kita naman natin yung kanilang mga pagsasama na maayos. At titingnan po natin, binabanggit natin kanina, pagka iniwanan mo yung magulang,
hindi po ito nakatied ka pa rin sa kanila economically. Siyempre, yung ilang tulong financial mula sa mga magulang paminsan-minsan, okay lang. Pero dapat pong pamahalaan ng mag-asawa ang kanilang sariling pera. Minsan may tendency naman po na ang asawang babae, mas pinagkakatiwalaan ng tatay sa mga decisions nila. Biyanan din po ako, biyanan din ako. Ako ay asawa at biyanan at the same time. Minsan naman may mga asawang babae na pinagkakatiwalaan, mga asawang lalaki, pinagtitiwalaan naman yung mga nanay nila sa mga decisions. At sasabihin lang, mas magaling pa yung nanay ko mag-decide sa'yo eh. Ayun, mga ganon. So, mga lalaki, men, if you have to make a choice between pleasing your wife and pleasing your mother or father, please lang, choose your wife. Choose your wife. Tatanong mo minsan, Pastor, kahit ba mali siya? Ang tanong ko naman, tinanggap ba niyang mali siya? O ikaw lang nagsabing mali siya? May mga bagay na nangyari sa atin na minsan ay dahil meron tayong tied pa sa ating magulang, doon tayo lagi tumatakbo. Hindi natin iniaayos sa ating sariling bahay yung problema. And I think one way or another, in some degrees, may mga kapatid po tayo dito na naranasan po yan. At marami silang masasabing karanasan. Marami silang masasabing mga example sa buhay nila na nakita nila na mas mabuti pa talaga na kayong dalawang mag-asawa mag-uusap sa problema ninyo. Hindi ninyo kailangang gambalain ang inyong mga magulang. Hindi nyo kailangan kulitin sila. Pero sila po ay maaring gumabay sa atin, pwede po magturo, pero ang decision po manggagaling lagi sa mag-asawa. Marami po akong halimbawa na pwede share sa inyo, pero alam ko po na napakahalaga ng mga karanasan ng ating mga kapatid na narito. But if you want to experience the holy matrimony, the first thing to do is make sure you have emotionally, economically, spiritually, and physically left your parents. Because a husband and wife need to leave their parents and establish their own home. Ikalawa po, holiness in marriage is understanding the pattern between husband and wife. The relationship of Jesus and His church. Ito po pumapasok yung isang doktrina na napakahalaga sa mag-asawa. Nakadalasan po, binabanggit lang po ito pagka kinakasal. Sa Ephesians, sabi pong gano'n na Jesus as Christ also loved the church, so husbands ought to love their own wives. Parang andali lang sumagot, opo, madali lang po naman yan eh. Pero pagka titignan po natin ng malalim yung doktrinang ito, kakaiba po ito. Bakit ipinapares ng Panginoon Yesus yung pag-asawa ng lalaki at babae doon sa kanya at sa kanya iglesia? Parang hindi yata attainable to. Parang it will never happen in my lifetime na itutulad ko ang Panginoon Yesus, ang relasyon ng Panginoon Yesus sa kanyang church at ang relasyon ko sa aking asawa. Una-una po, makita po natin, Jesus as Christ also loved the church. Ang attitude po ng Panginoon Yesus sa church ay isa pong pattern para sa mga asawang Kristiyano. Christians, ipinapakita dito na hindi nakalulugod sa Diyos ang pag-aasawa na walang pagmamahalan. Una yun, love. Hindi maganda sa mag-asawa na walang pag-iibigan. Hindi nito natatupad ang layunin of marriage. Dapat may pagmamahalan. Posibleng sabihin ng ilang asawang lalaki, paano ko naman mamahalin ang isang asawang gaya ng asawa ko? Na pangasawa ko naman ay hindi Kristiyano, pagtsatsagaan ko na lang ba ito? Or, Kristiyano nga, ang sama naman ng ugali. Pagtsatsagaan ko na lang ba ito? Masyado na ako na-stress sa relasyon namin araw-araw. At halos hindi na, lagi ako nagiging bitter na sa kanya araw-araw. Meron mga ganong relasyon na hindi na magkatagalan. Kaya gustong isulong ang divorce dahil dun sa mga ganong kaisipan. Pero bakit sinasabi ni Paul na just as Christ also loved the church? At kapag ganito na ang feeling na isang tao, tiyak sasabihin nila wala na silang pagmamahalan at hindi na kayang ibigin yung kaibig-ibig. But take note this, mga kapatid.
Tingnan natin yung wisdom ni Paul. Ni Apostle Paul. Hindi niya po tinanggap yung ganong pag-iisip habang sinusulat niya ang talatang ito. At sabi po ni Spurgeon, by taking the example of the Savior, who loved not because there was loveliness in His church, but in order to make her lovely. Minahal niya ang church, hindi sa dahilang ito ay kaibig-ibig, kundi para maging kaibig-ibig siya. Kakaiba po yun, ha? Intindihin po natin maigi. Na minahal po ng Panginoon Jesus ang church, hindi dahil sa kaibig-ibig ang church, kundi gusto niya itong gawing kaibig-ibig. At parang sinasabi niya sa mga lalaki, oo, sige sabihin natin, hindi kaibig-ibig yun ang pangasawa mo, pero ang yun trabaho ay gawin siyang kaibig-ibig. Parang mahirap na trabaho yun. Ha? Parang mahirap na trabaho. Nagtuturo po si Paul ng dalawang bagay patungkol dito. He teaches about the nature of the relationship between husband and wife, and he teaches about the relationship between Christ and His church. At ang bawat isa po ay naglalarawan ng mahalagang prinsipyo tungkol sa isa't isa. Una po, nagpapahayag ito ng pagmamahal ni Kristo sa church with a special love. Mahal niya ang sanlibutan. Di po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, He loves the world, and He died for the world. Pero, mayroon siyang special na pagmamahal sa church. In fact, when the rapture comes, He will take the church. Because the church is His bride. The church. Perfect ba tayo? Hindi tayo perfect. We sometimes fight. Marami tayong mga ginagawang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Marami mga issues tayo. Kahit na sa ating mga magkakapatid. Hindi tayo perfecto. Pero ano po sabi ng Panginoon Jesus? As Jesus loved the church, katulad ng pagmamahal niya. At ang pagmamahal niya sa church, hindi katulad ng pagmamahal sa sanlibutan, special ang church. Kasi meron siyang inihanda para dito sa kanyang pagdating. At ganoon din mga lalaki, sinasabi ng Panginoon Jesus, kayo mga lalaki ganun din. Alam kong marami kayong mahal. Mahal mo ang magulang mo, mahal mo ang anak mo, mahal mo yung mga bagay na in-establish mo during your relationship, during yung pag-aasawa ninyo. Marami kayong in-establish na mga gandang bagay. Pero, meron ka special na pagmamahal dapat sa puso mo. And that is your wife. Yung mga lalaki dapat ganun. Mayroon siyang natanging minamahal ang kanyang asawa. Hindi lang itong mga bagay na sa paligid niya. Naalala ko po nung bago pang kaming mag-asawa ni Beth, may bago akong motor. Alam niyo na pupuntahan itong kwentong to. Lagi kong pinapaliguan yung motor, nililinis. Siyempre bago bata pa ako lagi gusto ko malinis yung motor bago gamitin. Minsan nagseselos na yung asawa ko at sabi, ano ba yan? Lagi na lang, hawak-hawak ko yung hose. Lagi na lang yan ang pinapaliguan mo. Sabi, araw-araw na lang yan. Sabi ko sa kanya, halika, ikaw naman paliguan ko. Etong hose. May special dapat na lugar ang asawa. Ano po? Kaya ngayon, nagpapakarwas na lang po ako. Hindi na ako naglilinis sa sakyan. Ang pag-ibig po ng Panginoon Jesus ay walang pag-iimbot, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi niya ito inibig sa kung ano mayroon ng church, kundi kung ano siya at kung ano ang magagawa niya sa church bilang object ng kanyang pag-ibig. Ang ganda-ganda nung pagtingin ng Diyos sa church. Pero mo, kahit sabihin po natin na, tinatawag tayo ng Panginoon, nagkasama-sama tayo dito sa church, may mga imperfections pa rin tayo. At pwede naman siguro sabihin ni Lord na ayoko na dyan. Ayoko na sa church na yan. Ayoko na ibigay yung church na yan. Binigay ko na aking buhay para sa kanila, pero tignan mo, ganun pa rin sila. But no. Ang sabi pong ganon, hindi niya inibig ang church dahil ito ay kaibig-ibig, kundi gusto niya itong gawing kaibig-ibig. Hindi ko inibig ang aking asawa dahil siya ay kaibig-ibig, kundi gusto ko pang gawin siya ay kaibig-ibig. Gamit ang pag-ibig ng isang huwarang asawa bilang pattern, masabi natin na Jesus has a constant love for His people.
Isang walang hanggang pagmamahal at isang taus-pusong pagmamahal para sa kanyang mga tao. Ang unang pattern ay, Jesus Christ also loved the church. Ikalawa, and gave Himself for her. Ibinigay ang kanyang sarili para doon. Yung action po ng Panginoon Jesus sa church ay isa pong pattern. Tinutulungan tayo nitong maunawaan kung anong tunay na kahulugan ng agape kind of love. Dito niya po pinapakita kung ano po yung agape kind of love. Ito po ay self-sacrificial love. Paano dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawa? Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa church na ibinigay niya ang kanyang sarili para dito. Kalawang bagay po, sacrifice. Nako, pahirap naman ang pahirap ito. Sa mga babae, ang sarap naman pakinggan. Sa mga lalaki, ang hirap naman. Sasabihin ng mga lalaki, Pastor, akala ko ba ako ang head of the home? Ikaw nga, ang head of the home. Tama yon. Akala ko ba my wife was supposed to submit to me? Kasi yun ang sabi sa Bible, submit to your husband. Oo, dapat lang mag-submit sa iyong asawa mo. Dapat lang siyang mag-submit. Then kung ako ang head of the home at siya ay dapat mag-submit sa akin, dapat lang, then bakit kailangan akong magbigay ng aking buhay at magsakripisyo para sa kanya? O kung head. Bakit kailangan ako magpakumbaba at magsuko ng aking reputasyon at maglingkod sa kanya? At bilang asawang lalaki, akala ko ba ako ay in charge? Natanong niyo na po ba ito, mga lalaki? Kung itong pinag-uusapan natin ay hindi akma doon sa standard, meron tayo, dahil tayo ang mga lalaki. Bakit pagdating sa salita ng Panginoon parang naiba? Parang kung sino pa yung leader, siya pa yung magsasubmit. Kung sino pa yung head, siya pa yung maglilingkod. Ito po. There's only one answer sa tanong nito. Many times we understand headship and submission in a very worldly way. We don't understand it in a godly way. Sa worldly headship, ito po ang sinasabi. I am your head, so you take your orders from me and must do whatever I want. Akong ulo, so makikinig ka kung inuutos ko sa iyo at gagawin mo kung ano ang pinagagawa ko sa iyo. Okay, yun ang worldly headship. Ang godly headship, iba po. I am your head, so I must take good care of you and serve you. Akong ulo, kaya ako ang mag-iingat sa iyo, alagaan kita, at paglilingkuran kita. Yun naman pong worldly submission, ang sasabihin ng worldly submission, you must submit to me, so here are the things I want you to do for me. Magsasabit ka sa akin, kaya ito mga dapat mong gawin. Alagaan mo ang bata, magluto ka, pagdating ko sa bahay, nakaready na lahat yun. Worldly submission. Pero sabi po sa godly submission, you must submit to me, as in godly, you must submit to me, so I am accountable before God for you. I must take care of you and serve you. Nag-submit ka sa akin, accountable ako sa Diyos, patungkol sa iyo. Iingatan kita, at paglilingkuran kita. That is godly submission. Na ibang-iba po doon sa worldly standards o worldly submission. Hindi ito ang yung uri ng romantic love na alam ng mundo. Hindi po ito yung uri ng pag-ibig na nakabatay sa itsura, ganda o forma. This love is expressed through sacrifice. May pagsakripisyo. Pero paano nga po ba natin gagawin yun kung sacrifice na walang pag-iimbot para sa ating asawa? Paano natin magagawa yan? Sasabihin ko ulit, baka naman hindi attainable to, Pastor. Parang hirap yata baguhin ngayon yung aming takbo sa bahay. Ako pa rin ang head. At lahat na nuutos ko, siya gagawa. Parang naiba yata ngayon ang ihip ng hangin. Paano niya sacrifice? Paano ko gagawin yung mga sacrifices na yon? Ito po, ilang mga bagay lang na gusto kong gawin natin, mga lalaki, sacrifice na yon. Una, you must lay down the remote control to focus on your wife. Lay down the remote control. Ikalawa,
you must lay down your rights to rest when she needs your help. Katlo, you must lay down your wants and desires in order to meet the needs of your wife. Then, you must lay down your pride when you apologize, when you know that you're wrong, even if you don't want to apologize. You must lay down your excuses by volunteering or doing voluntary work, something that you know needs doing, even if you think you are already tired. Ano sa palagay niyo mga babae, okay ba ito sa inyo? Okay ba ito sa inyo? Mga lalaki, sa palagay ninyo, okay ba ito sa atin? Walang sumagot. Practical sacrifices that are required of us every day. Sa ayaw natin at sa gusto, mga lalaki, nag-a-ask po si Lord ng ganun sacrifice for us to value our relationship with our wife. Para hindi tayo mapunta dun sa paghihiwalay. Kasi minsan sa paghihiwalay, sinasabi ng lalaki, kung ganito lang ba yung asawa ko at sumunod sa akin at di hindi sana kami maghiwalay. Si babae naman, kung yung aking bang asawa naging faithful sa akin at hindi siya nagkaroon ng ibang babae, okay sana kami. Lagi pong merong conflict. But I want to tell you this morning, man needs to sacrifice for their wives. Because if your wife submit to you, it's easy doon sa relationship na yon. Ang meron nga nagbabanggit, bakit sa lalaki, love your wife. Husbands, love your wives. Bakit sa babae, wives, submit to your husbands? Bakit ganon? Madali lang po yun. Kapag ka ang lalaki ay umibig sa babae at tapat na tapat yung kanyang pag-ibig, it's very easy for a woman to submit. Tama po ba, mga babae? Madali nang mag-submit ang mga babae pagka feel niyang love na love siya ng kanyang asawa. Ganun po yun. Ha? Amen. Yun, nakarinig din na amen. Nakarinig din na amen. Kasi ang pinakasikreto po is love. Submission is not the secret sa mag-asawa. The secret is love. Tapos dinagdagan pa ni Paul ng sacrifice. Kapag ka gano'n ng asawa mo at makikita mo mahal na mahal ka, may sacrifice pa, iiwanan mo ba yan? Ipagpapapalit mo pa ba yan? Hindi na. Hindi mo na pagpapalit yan. Mga practical sacrifices that are required of us every day. Ikatlo po. Holiness in marriage is understanding the pattern of loving your wife as your own body, just as Jesus is one with the church. Ito po yung pabigat ng pabigat. Kanina love lang. May sacrifice na. Tapos ito pa, your own body. May kita po natin dito sa Ephesians 5:28 na sabi ganun, men ought to love their wives just as they love their own bodies. A man who loves his wife loves himself. So, husband ought to love their own wives as their own bodies, bilang iyong sariling katawan. Ang single word po rito, yung word po ng as, is very important. As your own body. Ang binanggit po rito. Hindi po sinabi na, men to love their wives in the way as they love their bodies. Magkaiba po yun Hindi, in the way you love your body. Hindi po sabi ganun, as your body. Bilang iyong katawan. Bahagi na iyong katawan. Okay lang po yung ibig sabihin, pero hindi po yun ang meaning. The meaning is, ought men to love their wives because they are their own bodies. Sila yung iyong katawan. Iniibig na isang lalaki ang kanyang asawa bilang kanyang katawan. Iyon po yung kahulugan. At dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa bilang bahagi ng kanyang sarili. At kung paano po si Eva ay kinuha po mula sa tadyang ni Adan, hindi ko na makalimutan kung kanino tadyang kinuha. Out of sight. So the wife is to the man because she is a part of him. So bahagi.
Bahagi. Ang sinasabi ni Paul dito ay hindi mo maaaring hiwalay ang sarili sa iyong katawan, kaya hindi mo maaaring hiwalay ang iyong sarili sa iyong asawa. Pagka isang tao humiwalay sa kanyang sarili, anong tawag sa kanya? Manananggal. Pag ikaw hiniwalay mo yung katawan sa iyong asawa, ang tawag sa iyong asawang manananggal. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng hiwalay ang iyong sarili sa iyong asawa. Walang divorce. Kasi pag nag-divorce, yun nga, manananggal ang labas mo. Ikaw din ang masasaktan sa bandang huli. Sa madaling salita, dapat mo unawaan ng isang lalaki na siya at ang kanyang asawa ay hindi po dalawa. Sila po ay iisa. They are one. And the Bible, in all its parts, teaches it. Wala palang me time. We time. Mga lalaki, walang me time. Yung bang, give me space. Walang give me space. Pwede ba sabihin sa kamay mo, kamay, give me space. Huwag ka nang sumama sa akin muna at may pupuntahan ako. Okay, paa, give me space. May pupuntahan akong iba, hindi kita kasama. Yun po yung pagkahulugan eh. Hindi ako makakita ng iba pang example na pwede ko sabihin na yung part ng katawan mo, ang babae, part ng katawan mo, at gano'n ang trata mo sa kanya na parang hindi mo siya katawan. It's bad. When we understand holiness and marriage as the pattern of loving our wife as our own body, just as Jesus is one with the church, we benefit ourselves. Nagbe-benefit po tayo. In contrast naman po, when you neglect your wife, it will come back to hurt you. Nasakit din. Hindi rin gusto ng mga babaeng magpaghiwalay. Hindi rin gusto ng mga lalaking makapaghiwalay. At kapag ka naghiwalay, it will hurt her at magdudulot din ito ng malaking pinsala sa iyong asawa. Magdudulot din ito ng pinsala sa iyo sapagkat kasangkot ka sa bahaging yon. You're part of it. Sabi po, salita ng Diyos, none of us ever hate our own bodies. Instead, we feed them, take care of them, just as Christ does the church. Ang sinumang tao na nasa tamang pag-iisip ay tiyak na alagaan ang kanyang sarili. Kahit na ito ay sa pamagitan ng pagpapakain, pananamit, pangangalaga sa kanyang katawan. Alam niya na kung hindi niya ito gagawin, he's going to suffer for it. In the same way, once we know the biblical fact of this holy matrimony, we will nourish and cherish our marriage. Mga kabataan, pag-isipan niyo maigi. Huwag niyong hayaang marinig niyo lang ang mensaheng ito sa panahon ng kasal. Kasi tiyak sa panahon ng kasal, wala naman kayo maintindihan sa sasabihin ng pastor. Dahil nagmamadali kayo matapos na. Hindi niyo naman matatandaan. And it's very seldom for the church to preach about marriage sa ganitong venue, sa pagsamba. At dapat lang po, mga kapatid, mga kabataan, lalo na kayo, pag pumipili kayo ng mapangasawa sa buhay, be sure that this is upon God's standards. Ito yung gusto ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. At kung sa atin sa mga mag-aasawa, we have some problems, mayroong mga issues tayo, then let's go back to the basic. Let us love our wives. May pag-asa pa naman. Pag-asa pa. Huwag tayong magalala. God will heal us. God will mend our relationship if we are willing to obey His word. At sasabi ko nga pong ganon, ang tamang pag-iisip, ang isang tao, magbabasa ng salita ng Diyos, mamahalin niya, ang pagmamahal niya sa kanyang sarili, pamamagitan ng pagpapakain, pananamit, pangangalaga sa kanyang sariling katawan. And it is what God expects of us. Alagaan natin ang ating asawa, mahalin natin, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen po ba?
Manalangin po tayo. Let us pray. Lord, salamat po na marami. Alam po namin na ito pong mga panahong ito, lalo na po yung pumapasok yung divorce law. Naglalagay ng malaking danger doon po sa design na ginawa mo sa pag-asawa. Pero Panginoon, salamat po because we can stand doon sa ground na yon. Na tinawag mo kami, tinawag mong mag-asawa na isang banal sa nakatayuan. Hindi lang po ito basta-basta na magsama, ma-enjoy yung kanilang pagsasama. But this is also magsama upang ma-enjoy yung relationship sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na sa bawat mag-asawang narito, ma-enjoy po namin, Panginoon, yung aming pong relasyon sa bawat isa. May ayos anumang problema, may itama anumang bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po kami mga lalaki na magkaroon ng mga panahon ng pagsasakripisyo. Tignan mo maigi, Panginoon, yung aming pong relasyon sa aming mga asawa. Upang gayon nga, makamtan namin mga mapagpapalang nagmumula sa iyo. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. In our hearts and in our